iniwan sa gitna ng hapdi. Habang nakikipaglaban si Hiraya sa pagitan ng buhay at kamatayan sa operating room, ang asawa niyang si Gideon at ang biyenang si Carmelita ay lumilipad patungong Phuket gamit ang perang pambayad sana sa kanyang operasyon. Isang pirasong papel ng diborsyo ang tanging sumalubong sa kanyang paggising. Paano babangon ang isang inang tinanggalan ng lahat? Ito ang kwento ng muling pagsilang mula sa mga punit na pangarap. Ngunit sapat na ba ang tagumpay para hilumin ang pusong dinurog ng pagtataksil? Huwag mo na siyang intindihin, Gideon. Mag-iinarte lang yan para pigilan ka. Sayang naman ang binayad natin sa Phuket kung magpapaiwan ka dahil lang sa hilab ng tiyan ng asawa mo. Pagod lang yan sa pananahi. Narinig ko ang boses ni Doña Carmelita mula sa kabilang panig ng nakasarang pinto. Ang boses na yon na dati ay iginagalang ko, ngayon ay parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa aking pandinig. Hindi siya sumisigaw. Kalmado siya, parang nagdidikta lang ng listahan ng bibilhin sa palengke, habang tinatapon ang halaga ng buhay ko at ng sanggol sa loob ng sinapupunan ko. Napasandal ako sa pader ng aming pasilyo. Ang mga daliri ko ay mahigpit na nakakapit sa telang hawak ko. Isang puting polo shirt ito na tinapos ko kagabi lang. Pinilit kong magpuyat kahit namamagana ang aking mga paa at kumikirot ang aking likod para lang bordahon ang inisyal na titik ng pangalan ng asawa ko sa tapat ng puso nito. Isang sorpresa sana para sa kanyang kaarawan. Isang simbolo ng pasasalamat dahil sa kabila ng pagiging mahirap ko, pinili niya akong pakasalan. Pero ang sorpresang yon ay naging isang malupit na biro. Pero mukhang masama talaga ang pakiramdam ni Hiraya. Baka mapano ang bata. Sagot ni Gideon. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang tono. Pero alam ko ang boses na yon. Hindi yun boses ng isang nag-aalalang asawa. Iyon ay boses ng isang taong naghahanap ng dahilan para hindi makonsensya sa gagawin niyang pag-iwan. Gideon, ang dami pang babae sa mundo na pwedeng magkaanak. At itong si Hiraya, pinakasalan mo na nga kahit walang dote. Ngayon ay pabigat pa rin. Isipin mo ang sarili mo. Isipin mo ang saya natin sa Phuket. Kasama natin si Jessa, hindi ba? Siya ang nag-ayos ng itinerary natin. Nakakahiya kung hindi tayo sisipot. Jessa, ang pangalang yon ay parang isang lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang lakas ng aking katawan. Ang katrabaho niya, ang babaeng lagi niyang sinasabing kaibigan lang. Sila ang magkakasama. Habang ako ay nakaratay rito, isang matinding kirot ang gumuhit mula sa aking puson hanggang sa aking batok. Parang may pumutok sa loob ko. Hindi ko na maramdaman ang aking mga binti. Ang paningin ko ay nagsimulang magmantsa ng itim, tila mga patak ng tinta na kumakalat sa tubig. Binitawan ng aking mga nanghihinang daliri ang polo shirt na pinagpuyatan ko. Bumagsak ito sa sahig, marumi, at tila isang basahang walang halaga. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto. Iniluwan nito si Gideon, bihis na bihis, amoy pabangong mamahalin, at hawak ang kanyang maleta. Tumingin siya sa akin. Nakita niya ang aking pamumutla, ang pawis na namumuo sa aking noo, at ang aking kamay na nakahawak sa tiyan. Pero sa halip na yakap, distansya ang ibinigay niya. Hiraya, aalis na kami. Magpahinga ka na lang muna. May iniwan akong barya sa ibabaw ng mesa kung gusto mong bumili ng tinapay. Huwag ka nang tumawag sa akin. Roaming ang number ko at mahalang charge. Sabi niya nang hindi man lang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pagmamahal. Parang tinitingnan niya lang ang isang kasambahay na nagkasakit sa maling oras. Gideon, ang sakit. Hindi ko na kaya. Ang tanging lumabas sa tuyot kong lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hilahin ang laylayan ng kanyang pantalon. Pero ang katawan ko ay parang paralisado. Tumalikod siya. Narinig ko ang yabag ng kanyang mga sapatos sa sahig
Papalayo, patungo sa sasakyang naghihintay sa labas. Narinig ko rin ang mapait na tawa ni Doña Carmelita habang naglalakad palabas. Sabi ko sa iyo, Gideon, drama lang yan. Tara na, baka malate tayo sa flight. Ang malakas na pagsara ng pinto sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan para sa akin. Katahimikan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis at mahinang tibok ng puso ko at ang mas mabilis na tibok ng puso ng anak ko sa loob. Napaupo ako sa malamig na sahig. Ang bawat patak ng pawis ko ay parang yelo sa lamig. Tiningnan ko ang puting polo na nasa paanan ko. Ang borda ng pangalan niya ay nabasa ng aking mga luha. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng puyat ko, para makatipid kami, ang lahat ng pagtitiis ko sa pangaalipusta ng kanyang ina. Dito lang ba mauuwi ang lahat? Bakit? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Dahan-dahan, ang kadiliman ay tuluyan ng bumalot sa aking paningin. Sa huling sandali ng aking malay, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang kailan ako papayag na maging tahi-tahing basahan sa kamay ng mga taong ito? Pirmahan mo na ito, Mrs. Wala na tayong oras. Delikado ang presyon mo at kailangang mailabas agad ang bata. Ang boses ng nurse ay malamig at nagmamadali. Malayo sa init ng boses na inaasahan ko sana mula sa aking asawa. Hawak ko ang ballpen, pero ang aking mga daliri ay tila mga sanga ng tuyong kahoy na hindi ko maigalaw. Sa harap ko ay ang manipis na papel ng consent form para sa aking operasyon. Isang pirasong papel na magpapasya kung mabubuhay pa ako o hindi. Tumingin ako sa linyang nagsasabing signature of spouse, bakante, maputi, malinis, isang masakit na paalala na sa gitna ng labanang ito, ako ay nag-iisa. Pinilit kong iguhit ang aking pangalan. Bawat kurba ng letra ay may kasamang hiningang tila hiram ko na lang sa langit. Pagkatapos, binitawan ko ang panulat at hinayaan ang aking sarili na lamunin ng lamig ng operating room. Ang kisame ng ospital ay tila isang malawak at maputing langit na walang bituin. Naramdaman ko ang pagtusok ng suwero sa aking ugat, ang manhid na dahan-dahang gumagapang mula sa aking mga paa pataas. Gusto kong hanapin ang kamay ni Gideon. Gusto kong marinig ang pangako niyang magiging maayos ang lahat. Ngunit ang tanging kasama ko ay ang tunog ng makina na bumibilang sa bawat pagod na tibok ng aking puso. Hinga ng malalim, Hiraya, para sa anak mo. Bulong ko sa aking sarili. Nang marinig ko ang unang iyak ng aking sanggol, hindi ito ang malakas at masiglang iyak na madalas kong mapanood sa mga pelikula. Isa itong mahina at nangangatal na tinig, isang pagsamo para sa buhay. Lalaki, Mrs., pero kailangan siyang dalhin agad sa NICU. Masyado siyang maliit. Ang huling narinig ko bago ako tuluyang nilunod ng dilim ng kawalan. Nagising ako sa isang silid na amoy gamot at kalungkutan. Walang bulaklak sa tabi ng aking kama. Walang prutas na binalatan para sa akin. Ang tanging naroon ay ang puting kurtina na sumasayaw sa ihip ng aircon. At sa ibabaw ng aking maliit na cabinet, may isang puting sobrang naghihintay. Inabot ko ito ng may panginginig. Sa loob ay hindi sulat ng pag-aalala, kundi isang dokumento ng pagtatapos. Petition for Nullity of Marriage. Kasama nito ang isang maikling mensahe sa cellphone na naiwan sa tabi ko. M. Tulo, Ankomunggan no benvien. Mag-isa ka na lang. Ayaw kong pasanin ng utang sa ospital. Gusto kong sumigaw hanggang sa mabasag ang mga bintana, pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Ang tanging nagawa ko ay ang dahan-dahang bumangon kahit na ang bawat galaw ay tila pagpunit sa sariwang tahi sa aking tiyan. Gamit ang swero bilang tungkod, dahan-dahan akong naglakad patungo sa nursery. Doon ko siya nakita. Ang aking Santino, nakahiga sa loob ng isang kahon na gawa sa salamin, napapalibutan ng mga tubo na tila mga baging na sumasakal
sa kanyang maliit na katawan. Ang kanyang mga kamay ay kasing laki lang ng dulo ng aking hinlalaki. Sa likod ng salamin, dahan-dahan kong idiniin ang aking hintuturo. Narito na si nanay anak, hindi kita iiwan. Bulong ko, habang ang aking mga luha ay pumapatak sa malamig na sahig. Ngunit ang sandali ng pagmamahal ay agad na binasag ng isang katotohanang mas masakit pa sa operasyon. Lumapit ang isang babaeng nakauniporme. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalinlangan. Mrs. De La Merced, pasensya na po, pero kailangan po nating bayaran ang initial deposit para sa lalong galing na gamot ng bata. Kung hindi po maayos ang bayad sa accounting bago mag-umaga, mapipilitan po kaming ilipat siya sa charity ward. Pero alam niyo naman po, dun ay hindi garantisado ang sapat na kagamitan para sa kalagayan niya. Nanigas ang buong katawan ko. Tumingin ako sa aking anak. Pagkatapos ay sa aking mga kamay na walang hawak kundi ang sakit ng nakaraan. Wala akong pera. Ang lahat ng naipon ko ay dinala ni Gideon sa Phuket. Paano ko ililigtas ang anak ko kung pati ang sarili kong buhay ay hindi ko na alam kung paano itatahi muli? Hindi sa amin ang batang yan, Hiraya. Baka nakakalimutan mo. Isang hamak na mananahi ka lang. Maraming lalaking labas-pasok sa bahay niyo para magpasukat. Sa dami nila, sigurado ka bang si Gideon ang ama? Ang boses ni Doña Carmelita ay tila asidong ibinuhos sa aking sariwa pang sugat. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo ng ospital, suot ang kanyang mamahaling perlas at ang mukhang tila diring-diri sa hangin na aking hininga. Sa likuran niya, ang ilang kamag-anak ng mga santilyan ay pabulong-bulong. Ang kanilang mga mata ay matatalas na tila mga karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Napahawak ako sa pader. Ang puting gown ng ospital ay gusot-gusot at ang aking buhok ay buhol-buhol pa. Nararamdaman ko ang bawat hibla ng tahi sa aking tiyan na tila gustong pumutok sa bawat paghinga ko ng malalim. Sa tapat ko ang pinto ng nursery kung saan nakahiga ang aking anak ay tila naging isang pader na hindi ko na maabot. Mama, ano pong sinasabi niyo? Alam niyo pong hindi totoo yan. Nanghihina kong sagot. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Pagod na pagod mula sa operasyon at sa puyat. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Wala akong manugang na mapanlin lang. Lalo niyang itinaas ang kanyang boses, sapat na para lumingon ang mga nurse at ibang pasyente. Pagkatapos, kumuha siya ng isang bungkos ng mga litrato mula sa kanyang mamahaling bag at isinaboy ito sa aking harapan. Nagkalat ang mga retrato sa malamig na sahig. Sa gitna ng aking panghihina, pinilit kong yumuko kahit na ang sakit sa aking puson ay tila nagliliyab na apoy. Nakita ko ang aking sarili sa mga larawan. Iyon ang araw na naghatid ako ng tinahing barong kay Mang Ray, ang matandang driver sa aming barangay. Sa isang litrato, nakangiti ako habang inaabot ang selyadong plastik at sa isa naman ay tinatapik niya ang balikat ko bilang pasasalamat. Iyan ba ang trabaho, Hiraya? Ang makipagtawanan sa ibang lalaki habang ang anak ko ay nagpapakahirap sa bangko? Pandidiri ni Doña Carmelita. Kaya pala nagmadali kang magkaanak para may panakip butas ka sa kalandian mo. Kasabay nito ang pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa ng aking robe. Isang text mula kay Gideon. Ang mga salitang nabasa ko ay tila mas matalas pa sa scalpel na humiwa sa aking balat noong isang araw. Nakita ko na ang mga litrato. Huwag mo na akong hanapin. Nakakahiya ka. Ipa-DNA mo muna yan bago mo hingin ang apelido ko. Wala akong anak sa isang babaeng gaya mo. Nanigas ang buong katawan ko. Ang init ng luhang dumadaloy sa aking pisngi ay tila hindi ko na nararamdaman. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing tinahi ko ang aking mga pangarap para lang magustuhan nila ay nauwi lang sa ganitong uri ng dumi. Tumingala ako kay Doña Carmelita. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Kahit nanginginig ang aking mga tuhod, tinitigan ko siya ng diretsyo. Walang galit, walang pakiusap.
Gusto niyo po ng DNA test? Mahinahon kong sabi. Sige po, handa ako. Pero kapag lumabas ang katotohanan, malinaw din ang magiging hangganan. Ang apo niyo ay mananatiling ligtas at ang mga desisyong may kinalaman sa kanya ay dadaan sa tamang proseso. Nagbago ang anyo niya. Uminit ang tono. Matalim ang mga salita. Wala kang utang na loob, mariin niyang sabi. Bago siya tumalikod at nag-march sa palayo kasama ang kanyang mga kasama. Naiwan akong mag-isa sa pasilyo. Tahimik kong pinulot ang mga litratong kumalat sa sahig, mga piraso ng kwento na puno ng salungatan. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang bigat sa dibdib. Tumingin ako sa bintana ng nursery. Sa loob, gumalaw ang maliit na kamay ni Santino, isang paalala kung bakit kailangan kong manatiling matatag. At sa sandaling iyon, malinaw sa akin ang pasya. Pipiliin ko ang dignidad, ang katotohanan, at ang kaligtasan ng aking anak sa bawat hakbang. Hanggang kailan ba dapat magtiis ang isang ina? Hanggang kailan ako tatahimik habang ang aking dangal ay tinatapak-tapakan ng mga taong ang tanging kayamanan ay ang kanilang kayabangan? Sa sandaling iyon, sa gitna ng hapdi ng aking pisngi at hapdi ng aking tahi, may isang bagay na nabuo sa loob ko. Hindi na ito pag-ibig, hindi na ito takot. Ito ay ang matigas na pangako na kukunin ko ang aking anak at hinding-hindi na kami muling lilingon sa impyernong ito. Ngunit paano? Kung sa bawat hakbang ko ay tila hinihila ako ng kahirapan pabalik sa putikan. Huwag ka nang magpumilit, Hiraya. Inutusan kami ni Doña Carmelita na ilabas ang lahat ng gamit mo. Hindi na ito ang tahanan mo. Iyan ang mga salitang sumalubong sa akin nang pilit kong ilabas ang aking sarili sa ospital. Kahit bawat hakbang ay tila pagpunit sa sariwang tahi sa aking tiyan. Nakatayo ako sa tapat ng gate ng bahay na itinuring kong pangarap sa loob ng 3 taon. Pero ngayon, ang gate na iyon ay nakakandado. Ang aking mga gamit, ang iilang damit ko, ang mga lumang sapatos, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking makinang panahi ay nakatambak sa labas, diretso sa putikan. Lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng aking nararamdaman. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Lumapit ako sa aking makinang panahi. Hinaplos ko ang malamig na bakal nito na unti-unti nang nababasa. Ito ang makinang bumuhay sa amin noong mga buwang walang trabaho si Gideon. Ito ang makinang pinagmulan ng bawat sentimong ibinayad namin sa kuryente at tubig ng bahay na ito. Ngayon, ang tanging katuwang ko sa hirap ay nakahandusay sa kalsada, itinapon na parang basura ng mga taong pinaglingkuran ko ng buong puso. Napahawak ako sa aking tiyan. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumadaloy sa aking balat sa ilalim ng suot kong manipis na blusa. Hindi ko alam kung luha ba yon o dugo mula sa aking sugat na tila muling bumubuka dahil sa panginginig ng aking katawan. Pero wala akong pakialam sa sakit ng laman. Ang mas matinding kirot ay ang isiping ang anak ko, ang maliit kong Santino, ay nakikipaglaban para sa kanyang hininga sa ospital habang ang kanyang ina ay palaboy na sa lansangan, walang masilungan at walang mukhang maihaharap sa mundo. Sumilong ako sa ilalim ng maliit na bubong ng isang saradong tiyangge sa kanto. Nanginginig ang aking mga kalamnan, hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding gutom at pagod. Kinuha ko ang aking lumang pitaka mula sa basang plastic bag. Nilabas ko ang iilang barya na natira sa akin. Kulang pa ito para sa pamasahe pabalik sa ospital bukas. Lalong hindi sapat para sa mahal na gamot na kailangan ni Santino para sa kanyang mga baga. Dinukot ko ang huling alaala ng aking kasal, ang gintong sing-sing na ibinigay ni Gideon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste ng kuryente, napansin ko ang unti-unting pamumula ng metal sa ilalim ng manipis na balat ng ginto. Isang mapait na ngiti
ang kumawala sa aking mga labi. Gaya ng pangako ni Gideon, ang singsing na ito ay huwad. Isang panlilinlang na binalot sa magandang anyo. Lahat ng akala ko ay totoo. Sa buhay ko ay isa palang malaking kasinungalingan. Saan ako pupunta? Sino ang lalapitan ko sa gitna ng dilim na ito? Sa gitna ng ingay ng patak ng ulan sa bubong na yero, napansin ko ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakaparada sa di kalayuan. Hindi ito gumagalaw, hindi bumubukas ang bintana, pero nararamdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin mula sa loob ng madilim na salamin nito. Gumuho na ang aking mundo, at tila pati ang pagkakataon ay sumusuko na sa akin. Ganito na lang ba ang katapusan namin ni Santino? Ang mamatay sa gitna ng ulan, limot ng mundo, at tinalikuran ng sariling dugo at laman? O may mas malalim pang dilim na naghihintay sa likod ng mga matang nakamasid sa akin? Isang pulubi na lang ang nababagay sa iyo, Hiraya. Tingnan mo ang sarili mo, parang basahang tinapon sa gilid ng kalsada. Bagay na bagay sa iyo ang amoy ng ulan at dumi. Ang boses ni Doña Carmelita ay muling umalingaw-ngaw sa gitna ng malamig na gabi. Hindi pa siya nakontento sa pagpapaalis sa akin sa ospital at sa bahay. Sinundan niya pa ako rito sa kanto para lang makita ang aking paghihirap. Nakatayo siya sa ilalim ng kanyang malaking payong na hawak ng isang draper habang ako ay nanginginig sa ilalim ng tumutulong bubong ng saradong tiyangge. Ang bawat salita niya ay tila isang latay sa aking pagkatao. Pinapaalala sa akin na sa mundong ito, ang walang pera ay walang karapatang mabuhay. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Gideon sa iyo noon, pero tingnan mo ngayon, nahanap na rin niya ang kapantay niya, isang babaeng hindi lang marunong manahi, kundi marunong ding magdala ng yaman at dangal sa pamilya namin. Dagdag pa niya, habang itinataas ang kanyang baba nang may labis na pagmamalaki. Akma na sana siyang tatalikod nang biglang tumigil ang itim na sasakyan sa tapat namin. Dahan-dahang bumukas ang bintana nito at bago pa man makapagsalita si Doña Carmelita, isang babaeng may kakaibang aura ang bumaba. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad. Suot niya ang isang trench coat na kulay krema at ang kanyang mga alahas ay kumikinang kahit sa ilalim ng madilim na langit. Hindi siya nababasa ng ulan dahil may isang lalaking agad na nagpayong sa kanya. Pero ang tingin niya ay nakapokus lamang sa akin. Sino ka? Anong kailangan mo rito sa harap ng bahay ng anak ko? Mayabang na tanong ni Doña Carmelita. Tila naramdaman ng banta sa presensya ng estranghera. Hindi siya sinagot ng babae. Sa halip, lumapit siya sa akin. Naramdaman ko ang bango ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng basa at lupang paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit may kasamang nagbabagang galit nang tumingin siya sa direksyon ni Doña Carmelita. Ang kailangan ko ay ang hustisya para sa aking pamangkin. Ang kanyang boses ay mahinahon pero tila isang kulog na yumanig sa buong paligid. At ikaw ba ang babaeng nagtapon sa kanya sa ulan habang ang kanyang sugat mula sa panganganak ay sariwa pa? Bago pa man makasagot si Doña Carmelita, isang mabilis na paggalaw ng kamay ang nangyari. Nakita ko ang pagtama ng palad ng babae sa pisngi ni Doña Carmelita. Walang tunog ng pagsabog, kundi ang biglang pagpihitit ng ulo ng aking biyenan at ang pagkatulala nito. Ang sampal na yon ay hindi lang para sa pisngi niya, kundi para sa lahat ng mga gabing iniyakan ko at sa bawat sentimong ninakaw nila sa akin. Ako si Amada Quijano, sabi ng babae habang tinititigan ang nanginginig na si Doña Carmelita. At simula sa gabing ito, hindi mo na muling madadapuan ng kahit dulo ng daliri mo si Hiraya. Ang lahat ng ginawa niyo sa kanya, babayaran niyo ng may interes. Humarap siya sa akin at dahan-dahang lumuhod para mapantayan ako. Kumuha siya ng isang puting panyo mula sa kanyang bulsa, isang panyo na may burdang disenyo na agad kong nakilala.
Iyon ang disenyo ng bulaklak na tanging ang aking yumaong ina lang ang gumagawa. Hiraya anak, patawarin mo ako kung ngayon lang ako dumating. Bulong niya habang dahan-dahang pinupunasan ng putik at luha sa aking mukha. Hindi ka na nag-iisa. Simula ngayon, ang dugong nananalaytay sa'yo ay hindi na dugo ng isang hamak na mananahi, kundi dugo ng isang kihano. Inakay niya ako patungo sa loob ng sasakyan. Ang init ng loob nito ay tila isang yakap na matagal ko nang hinahanap. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan papalayo sa madilim na kanto ng Pampanga, nakita ko sa salamin ang maliit na figura ni Doña Carmelita na nakatayo pa rin sa ulan, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Tumingin sa akin si Tia Amada habang hawak ang aking nanginginig na kamay. Pupunta tayo sa Cebu, Hiraya. Doon natin gagamutin ang sugat mo at doon natin itatahi ang isang bagong buhay para sa iyo at kay Santino. Pero bago ang lahat, kailangan mong sumagot sa isang tanong ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Naghihintay. Gusto mo bang maghiganti at sirain sila o gusto mong maging masaya at panoorin silang sirain ang sarili nilang mga buhay? Ang tanong na yon ay naiwang nakabitin sa hangin habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa isang kinabukasan na hindi ko kailanman inakalang posible. Dito, sa lungsod, kung saan humahalik ang dagat sa langit, magsisimula ang inyong bagong buhay. Ang tinig ni Tia Amada ay malumanay, tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga alaalang puno ng pait. Nakaupo ako sa isang malambot na armchair sa loob ng isang pribadong silid sa isang malaking ospital sa Cebu. Malayo ito sa amoy ng kalsada at sa lamig ng semento sa Pampanga. Dito, ang hangin ay amoy malinis na linen at sariwang bulaklak. Ang bawat kagamitan ay kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw. Isang karangyaan na dati ay sa mga panaginip ko lang nakikita. Sa tapat ko, sa loob ng isang modernong incubator, naroon ang aking Santino. Hindi na siya tila sumasakal sa mga tubo. Ngayon ay mas payapa na ang kanyang paghinga. Ang regular na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang puso ay nagsisilbing musika sa aking pandinig. Isang katiyakan na bawat segundo ay lumalakas ang aking anak. Mrs. De La Merced, o mas gusto mong tawagin kitang Hiraya? Napalingon ako sa pinto. Isang lalaking nakaputing gown ang pumasok. Hindi siya katulad ng mga doktor na nakilala ko noon na laging nagmamadali at tila nabibigatan sa pagkausap sa akin. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay may taglay na katahimikan. Siya si Dr. Nicanor Reyes. Lumapit siya, hindi sa akin, kundi kay Santino. Inobserbahan niya ang bata. Nang may pag-iingat, tila ba tinitingnan niya ang isang napakahalagang hiyas. Mabuti na ang takbo ng kanyang baga, sabi niya habang nakatingin pa rin sa bata. Matapang ang anak mo, gaya ng kanyang ina. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa loob ng maraming taon, ang tanging bansag sa akin ay tamad, pabigat, at walang silbi. Ang marinig ang salitang matapang mula sa isang estranghero ay tila isang haplos sa aking sugatang pagkatao. Salamat po, Doc. Simpleng sagot ko. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa babayaran, tungkol sa mga utang, pero mabilis na hinawakan ni Tia Amada ang aking balikat. Isang senyas na hindi ko na kailangang mag-alala sa mga bagay na yon. Nicanor is a friend, Hiraya, at siya ang titingin sa inyo hanggang sa maging ganap ang inyong lakas, paliwanag ni Tia Amada. Nang lumapit si Dr. Nicanor para tingnan ang aking presyon at ang tahi sa aking tiyan, naramdaman ko ang kanyang pagiging profesional na may kasamang respeto. Hindi niya ako tinitingnan bilang isang pasyenteng charity. Tinitingnan niya ako bilang isang tao. Napansin niya ang aking mga kamay, ang mga daliring may maliliit na peklat mula sa libo-libong tusok ng karayom. Ang mga kamay na ito ay nakalikha ng maraming magagandang bagay. Mahinahon niyang sabi habang sinusulat ang aking chart.
Huwag mong hahayaang sabihin ng iba na ang mga peklat na ito ay tanda ng kahinaan. Ang bawat tusok ay tanda ng iyong pagsisikap na mabuhay. Pagkaalis ni Dr. Nicanor, iniwan ako ni Tia Amada ng isang basket na puno ng mga telang lino at seda. Kasama ang isang set ng mga mamahaling karayom at sinulid. Hinaplos ko ang makinis na tela. Ang bawat hibla nito ay tila nag-aanyaya sa akin na muling lumikha. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi ako naniwala sa mga masasakit na salita ni Gideon. Hindi ako papel na diliha. Hindi ako basahan. Kinuha ko ang karayom. Sa bawat tusok ko sa malambot na tela, tila tinitahi ko rin ang mga piraso ng aking nadurog na puso. Ang bawat simula ng tahi ay isang panalangin para sa bukas. Ang bawat dulo ng sinulid ay isang pagpapaalam sa kahapon. Ngunit habang nananahi ako sa ilalim ng tahimik na gabi ng Cebu, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Ang katahimikang ito ba ay ang simula ng aking paglaya? O ito lamang ang panandaliang paghupa ng bagyo bago ang mas malaking paghaharap? Sapat na ba ang pagtago sa Cebu para tuluyang makalimutan ang puot ng nakaraan? O may mga multo pa ring susunod sa amin kahit gaano pa kalayo ang aming takbuhan? Hindi lang pala puso mo ang ninakawan niya, Hiraya. Maging ang bangko na pinagtatrabahuhan niya ay nilimas niya para sa sariling luho. Ang mga salitang iyon ni Tia Amada ay tila mga bubog na kumalat sa makinis na sahig ng aming silid. Inilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng telang seda na kasalukuyan kong binuburdahan ng isang itim na rosas. Tinitigan ko ang envelope pero hindi ko binitiwan ang aking karayom. Sa bawat tusok ko sa tela, nararamdaman ko ang kakaibang lamig na namumuo sa aking dibdib. Isang lamig na hindi nanggagaling sa aircon, kundi sa katotohanang unti-unti nang humuhulagpos mula sa dilim. Ano pong ibig ninyong sabihin, Tia? Tanong ko habang nananatiling nakatuon ang aking pansin sa disenyo ng rosas. Ang aking boses ay kalmado, malayo sa humihikbing Hiraya noong nakaraang linggo. Gideon is a fool, Hiraya. Ginamit niya ang access niya sa bangko para mag-transfer ng pondo sa isang ghost account. Ang perang ginamit nila sa Phuket. Hindi lang yon galing sa ipon ninyong dalawa. Ninakaw niya iyon mula sa mga kliyente niya. Paliwanag ni Tia Amada habang dahan-dahang binubuklat ang mga dokumento. At ang mas matindi, hindi lang siya ang magnanakaw. Ang babaeng kasama niya, si Jessa, ay may plano ring takasan siya. Ginamit niya lang si Gideon para makakuha ng visa at sapat na pera para makalipad patungong Europa. Tumigil ang aking kamay. Ang itim na rosa sa tela ay tila isang butas na gustong lumamon sa akin. Naalala ko ang mga gabi na hindi ako natutulog. Tinitiis ang hapdi ng aking mga mata sa ilalim ng malamlam na ilawan para lang makatapos ng mga order na trahe de boda, para lang may maidagdag sa aming ipon. Ipinagkait ko sa sarili ko ang masarap na pagkain at bagong damit para lang masiguradong may pondo kami para sa kinabukasan ng aming pamilya. Lahat ng pagod na yon, lahat ng sakripisyo na yon ay naging puhunan lang pala para sa pagtataksil niya. Nakakatawa, bulong ko. Pinagmukha niya akong tanga, pero siya pala ang mas malaking tanga sa kanilang dalawa. Ito ang katarungan, anak. Muling sabi ni Tia Amada, ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan. Gideon thinks he won. Akala niya ay itinapon ka niya sa basura at nakuha niya ang lahat. Pero hindi niya alam, ang basurang itinapon niya ay ang kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa kanya sa itaas. Ngayong wala ka na, dahan-dahan na siyang nahuhulog sa sarili niyang hukay. Sa sandaling iyon, pumasok si Dr. Nicanor para sa huling check-up ko bago kami lumipat sa aming bagong bahay. Napansin niya ang tensyon sa silid, lalo na ang itim na rosas na aking binuburda. Lumapit siya at tiningnan ang aking gawa nang may paghanga na may halong pag-aalala.
Ang itim na rosas ay simbolo ng muling pagsilang, Hiraya. Pero tandaan mo, bago sumibol ang bagong bulaklak, kailangang tuluyang mabulok ang lumang ugat. Mahinahon niyang sabi. Tumingin siya sa aking mga mata, tila binabasa ang bawat hibla ng aking nararamdaman. Huwag mong hayaang lamunin ng puot ang iyong sining. Gamitin mo ito para maging malaya. Tumango ako, pero ang aking isipan ay lumilipad na pabalik sa Pampanga. Sa mukha ni Doña Carmelita na puno ng kayabangan at kay Gideon na tinalikuran ang sariling dugo at laman. Hindi ako gaganti sa pamamagitan ng dahas. Hindi ako magmumura o maglulupasay. Gagamitin ko ang bawat hibla ng katotohanan ito para itahi ang kanilang magiging bilangguan. Habang hinihila ko ang huling sinulid sa aking borda, isang malamig na desisyon ang tuluyan ng nabuo. Ang Hiraya na marupok at madaling tapakan ay namatay na sa ulan ng Pampanga. Ang Hiraya na nasa harap nila ngayon ay isang babaeng handa nang panoorin ang pagguho ng tore ng kasinungalingan na itinayo ng mga santilyan. Handa na ba silang harapin ang katotohanang ang taong itinuring nilang walang silbi ang siyang may hawak ng susi sa kanilang pagkawasak? O hihintayin ko pa bang kusa silang lumuhod sa harap ko bago ko bitawan ang huling hibla na magpapabagsak sa kanila? Hindi na kalyo ang nararamdaman ko sa aking mga daliri, kundi ang tibay ng bawat sinulid na nagdurugtong sa aking bagong buhay. Hawak ko ang isang maliit na sapatos na gawa sa purong sutla na may burda ng maliliit na anghel sa gilid. Ito ang huling piraso para sa aking unang koleksyon. Sa loob ng 6 na buwan sa Cebu, ang aking silid na dati ay puno ng gamot ay napalitan ng mga rolyo ng mamahaling tela, makukulay na sinulid, at ang amoy ng bagong tahi na lino. Sa tulong ni Tia Amada, hindi lang ako basta nanahi. Binigyan niya ako ng pagkakataong mag-aral, hindi lang ng disenyo, kundi kung paano pahalagahan ang sarili kong galing. Ang bawat tusok ng karayom na dati ay simbolo ng aking paghihirap para pakainin ang asawang walang utang na loob. Ngayon ay nagiging pundasyon ng aking sariling imperyo. Pinangalanan ko ang aking brand na Santino's Hope dahil gaya ng aking anak, ang negosyong ito ay isinilang mula sa gitna ng unos, nanganib na mamatay, pero piniling mabuhay. You're trending, Hiraya? Look, sabi ni Tia Amada habang ipinapakita ang kanyang tablet. Isang sikat na aktres sa Manila ang nag-post ng litrato ng kanyang bagong silang na sanggol na suot ang aking likha. Ang caption nito ay simple pero tumagos sa aking puso. Handmade with a mother's prayer, the most delicate touch for my little one. Libu-libong shares, libu-libong comments. Ang mga tao ay nagtatanong kung sino ang nasa likod ng mga obra maestrang ito. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang aking sarili sa isang video interview para sa isang lifestyle show. Hindi na ako ang babaeng basa ng ulan sa kanto ng Pampanga. Suot ko ang isang simpleng puting dress na ako mismo ang nagdisenyo. Maikli ang aking buhok na nagpapakita ng aking mas maliwanag na mukha. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ang bawat tahi ay simbolo ng pag-asa. Sabi ko sa camera, para sa mga inang akala nila ay tapos na ang mundo, gusto kong isuot ng mga anak ninyo ang patunay na laging may bagong umaga. Habang nangyayari ito sa Cebu, sa kabilang panig ng bansa, sa isang madilim at maliit na opisina sa bangko, nakaupo si Gideon. Ang kanyang kurbata ay maluwag, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang lamesa ay puno ng mga notice mula sa management. Pilit niyang iniisip kung paano tatakpan ng butas sa perang kinuha niya, habang si Jessa ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Lumingon si Gideon sa telebisyon na nakasabit sa pader ng kanilang break room. Nanigas siya nang makita ang isang pamilyar na mukha, ang mga mata ng babaeng nasa screen, ang babaeng tinawag niyang pabigat, ang babaeng itinapon niya sa ulan, ay may taglay na ningning na kailanman
ay hindi niya nakita noong magkasama pa sila. Hiraya, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang baso ng kape sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginig hanggang sa matapon ang mainit na likido sa kanyang mamahaling pantalon. Pero hindi niya naramdaman ang pinit ng init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na katotohanang ang babaeng itinuring niyang basahan ay isa na palang bituin na hinding-hindi na niya maabot. Sa puntong yon, tumunog ang telepono sa kanyang lamesa. Hindi si Jessa ang tumatawag, hindi rin ang kanyang ina. Ito ang head of security ng bangko. Mr. Santillan, kailangan nating mag-usap sa boardroom. Ngayon din. Habang naglalakad si Gideon patungo sa kanyang katapusan, ako naman ay dahan-dahang binuhat ang aking anak na si Santino. Malusog na siya, mabigat, at amoy sanggol na pinagpala. Hinalikan ko ang kanyang noo habang nakatingin sa asul na dagat ng Cebu. Anak, nagsisimula pa lang tayo, bulong ko. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, alam kong may isang huling kabanata na kailangang isara. Ang tagumpay ay matamis, pero ang katarungan ay mas masarap kung ihahain ng harap-harapan. Handa na ba akong harapin ang taong sumira sa akin? Ngayong ako na ang may hawak ng lahat ng baraha? Hiraya, tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Ang boses na yon ay tila isang multong bumangon mula sa isang malalim na hukay. Nakatayo ako sa likod ng aking lamesang gawa sa madilim na mahogani sa loob ng aking opisina na tinatanaw ang asul na dagat ng Cebu. Ang hangin sa loob ay amoy sariwang lavender at mamahaling linen, malayo sa amoy ng ulan at putik na huling alaala ko sa lalaking nasa harap ko ngayon. Si Gideon, pero hindi na ito ang Gideon na nakilala ko. Wala na ang kintab ng kanyang mga sapatos, wala na ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Ang kanyang polo shirt ay gusot-gusot, ang kanyang mga mata ay lubog, at napapalibutan ng itim na marka ng puyat at takot. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging malinis at tila hindi humahawak ng kahit anong mabigat, ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng aking lamesa. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Mahinahon kong tanong. Hindi ako tumayo. Nanatili akong nakaupo ng tuwid. Ang aking mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng lamesa. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, pero hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang tunog ng isang pintong tuluyan nang nagsasara. Napanood kita sa balita. Hiraya, nagmamakaawa ako. Niloko ako ni Jessa. Tinangay niya ang lahat ng pera. Pati ang mga records sa bangko, iniwan niya sa lamesa ko para ako ang madiin. Kakasuhan ako ng plunder, Hiraya. Makukulong ako kapag hindi ko naibalik ang pondo sa loob ng 48 oras. Mabilis niyang paliwanag. Ang boses niya ay nanginginig sa desperasyon. Mag-asawa pa rin tayo sa papel, di ba? Para kay Santino, para sa anak natin, tulungan mo ako. Nang banggitin niya ang pangalan ng aking anak, tila may isang malamig na kuryenteng gumapang sa aking gulugod. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Nicanor. Nakita niya ang tensyon sa silid at agad siyang lumapit sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa akin ng seguridad. May problema ba rito, Hiraya? Tanong ni Nicanor. Ang kanyang tinig ay mababa at puno ng babala habang nakatingin kay Gideon. Sino siya? Hiraya, sino ang lalaking ito? Kaya ba ayaw mo na sa akin dahil may bago ka na agad? Biglang nagbago ang tono ni Gideon. Humalo ang selos at ang dati niyang kayabangan sa kanyang desperasyon. Huminga ako nang malalim at tumingin kay Nicanor. Ayos lang ako, Doc. Kaya ko ito. Tumingin ako pabalik kay Gideon. Para kay Santino, ngayon mo lang naalala na may anak tayo, Gideon. Noong iniwan mo kami sa ulan para makipag-Phuket sa kabit mo,
Naisip mo ba si Santino? Noong hinayaan mong tawagin akong marumi ng nanay mo, naisip mo ba ang anak natin? Nagkamali ako, alam ko. Pero pamilya tayo. Wala na akong pamilyang santilan. Putol ko sa kanyang sasabihin. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa aking drawer at marahas itong inilapag sa harap niya. Alam ko ang lahat, Gideon. Alam ko ang tungkol sa ghost accounts. Alam ko ang bawat sentimong ninakaw mo. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? Alam ko rin na ang perang pambayad sana sa operasyon ko para hindi mamatay ang anak natin ay ipinambili mo ng alahas para kay Jessa. Nanlaki ang mga mata ni Gideon. Napabitaw siya sa lamesa at dahan-dahang napaupo sa sahig. Tila nawala ng buto ang kanyang mga binti. Ang folder na itinapon ko ay naglalaman ng bawat ebidensyang kailangan ng mga awtoridad para tuluyan siyang maipakulong ng walang piyansa. Hindi ako ang magliligtas sa iyo, Gideon, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Lumapit ako sa kanya, hindi para hawakan siya, kundi para tingnan siya mula sa itaas pababa. Ang hustisya ang gagawa niyan. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata noong gabi ng ulan ay babalik sa iyo ngayon bilang rehas. Hiraya, please. Huwag mong gawin ito! Hagulhol niya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa makintab na sahig ng aking opisina. Tinalikuran ko siya at tumingin sa bintana. Nakita ko ang papasikat na buwan. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng pag-asa sa madilim na karagatan. Umalis ka na, bago pa dumating ang mga pulis na kanina ko pa tinawagan. Ang katahimikan sa silid ay binalot lamang ng mahihinang hikbi ng isang lalaking huli na ang pagsisisi. Habang naririnig ko ang mabibigat na yabag ng mga gwardiya na papasok sa aking opisina para ilabas siya, naramdaman ko ang kamay ni Nicanor na dahan-dahang humawak sa aking balikat. Isang hawak na walang hinihinging kapalit kundi ang aking katahimikan. Pero bago pa man nila tuluyang mailabas si Gideon, isang huling sigaw ang narinig ko mula sa kanya na nagpapatigil sa aking mundo. Hindi mo pa alam ang lahat, Hiraya. Ang nanay ko. Hindi lang siya ang may pakana nito. May mas malalim pang dahilan kung bakit ka namin kinuha. Ano ang ibig niyang sabihin? May mas malaki pa bang kasinungalingan sa likod ng aming pagsasama na hindi ko pa natutuklasan? Wala kayong karapatan. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat ng ito. Ang boses ni Doña Carmelita ay pumiyok sa gitna ng matinis na sigaw, malayo sa malumanay at mapangaping tono na dati niyang ginagamit sa akin. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng kanilang mansyon sa Pampanga, habang ang mga tauhan ng korte ay isa-isang nilalagyan ng pulang etiketa ang kanyang mga antigong muebles, ang bawat piraso ng kristal, ang bawat mamahaling painting ay hindi na sa kanya. Ang lahat ng karangyaan na ipinagmalaki niya sa akin noon ay isa palang marupok na kastilyong buhangin na kasalukuyan ng tinatangay ng agos ng batas. Nakatayo ako sa may pintuan, suot ang isang itim na terno na sumasalamin sa aking bagong katayuan. Sa tabi ko ay si Tia Amada at ang aming abogado. Hindi ako sumisigaw, hindi ako naglulupasay. Pinanood ko lang ang bawat kilos ng mga sheriff, habang ang aking puso ay nakakaramdam ng isang uri ng kapayapaan na kay tagal kong ipinagkait sa aking sarili. Hiraya, ikaw ang may gawa nito, di ba? Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Ang kanyang perlas sa leeg ay tila sumasakal na sa kanya. Matapos ka naming patuluyin sa bahay na ito, ganito ang igaganti mo? Isang walang utang na loob na mananahi. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang tunog ng aking mga sapatos sa makintab na sahig ay tila bilang ng mga hulhuling sandali ng kanyang kaharian. Tumigil ako nang may 1 metrong distansya sa kanya. Hindi ko ito ginawa, Doña Carmelita. Mahinahon kong simula. Ang sarili niyo pong kasakiman ang gumawa nito.
ang utang na hindi nyo binayaran, ang mga dokumentong pinake nyo para makuha ang lupa ng nanay ko. Lahat iyon ay bumalik na sa inyo ngayon. Natigilan siya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang telang lino na binuhusan ng chlorine. Anong lupa ang sinasabi mo? Inabot ko sa kanya ang isang lumang dokumento. Ang papel nito ay madilaw na sa kalumaan, pero ang mga pirma ay malinaw pa rin. Alam niyo ang totoo, ipinakasal niyo ako kay Gideon hindi dahil gusto niyo akong tulungan, kundi dahil kailangan niyo ang lagda ko para mailipat ang titulo ng lupang iniwan ng nanay ko sa pangalan niyo. Ang akala niyo ay habang buhay akong mananatiling mangmang at sunod-sunuran. Ito ang Kusokep, dual shock, para sa kanya. Ang malaman na ang kanyang sikreto ay nabunyag na at ang ma-realize na ang babaeng itinuring niyang basura ay siya palang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanyang bahay. Napaupo si Doña Carmelita sa sahig, sa gitna ng mga karton at mga balot na kagamitan. Ang kanyang dating maayos na buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang damit. Wala nang mga alipores na susunod sa kanya. Wala nang Gideon na magtatanggol sa kanya dahil ang kanyang anak ay kasalukuyan ng nasa loob ng selda, naghihintay ng hatol para sa plunder at abandonment. Tumingin ako sa paligid ng bahay na ito, ang lugar kung saan ako dumanas ng matinding gutom, kung saan ako tinawag na walang silbi, at kung saan ako iniwan sa ulan. Ngayon, sa bawat sulok nito, tanging katahimikan at pagsisisi na lang ang nananatili. Aalis na kami, sabi ko, habang dahan-dahang tumatalikod. Ang bahay na ito ay isusubasta na bukas. May iilang oras pa kayo para kunin ang mga personal ninyong gamit. Huwag nyo nang subukang kumuha ng kahit anong hindi sa inyo. Dahil binibilang na ng batas ang bawat hibla ng inyong pagkakamali. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang kanyang mahinang paghikbi, isang hikbi na hindi dahil sa hoyhan, remorse, kundi dahil sa hiya, shame. Sumakay ako sa sasakyan kung saan naghihintay si Doktor Nicanor at ang aking anak na si Santino. Hinawakan ni Nicanor ang aking kamay. Ang kanyang init ay tila nagpapatibay sa aking desisyon. Tumingin ako sa aking anak na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay, sa bagyong katatapos lang. Tapos na ba, Hiraya? Tanong ni Nicanor. Nagsisimula pa lang ang tunay na katarungan, Dok. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit habang papalayos kami sa mansyon, isang huling tanong ang pumasok sa aking isipan. Ang pagkapanalo bang ito sa korte at sa pera ay sapat na para burahin ang peklats sa aking kaluluwa? O may isa pa akong dapat gawin para tuluyang makamit ang kapayapaan na hindi sapat na makuha ang lahat ng material na bagay na ninakaw nila? Ang tunay na tagumpay ay ang hindi na sila magkaroon ng kahit maliit na espasyo sa aking isipan. Nakatayo ako sa gitna ng aking bagong gawaing bahay, ang Santino's Hope Workshop sa Cebu. Hindi ito isang malamig at madilim na pabrika. Ang mga bintana rito ay malalaki, hinahayaan ang sikat ng araw na dumaan at magbigay ng liwanag sa mga kulay bahagharing sinulid na nakasabit sa pader. Amoy bagong gupit na tela at sariwang kape ang paligid. Ang ritmo ng mga makina ay hindi na tunog ng paghihirap para sa akin. Ito na ang ritmo ng pag-asa. Dito, hindi lang ako ang nananahi. Kasama ko ang 10 babae, mga inang biktima rin ng karahasan, mga asawang tinalikuran, at mga babaeng akala nila ay wala na silang silbi. Pinagmamasdan ko ang kanilang mga kamay. Tulad ng dati kong mga kamay, ang mga ito ay may mga peklat at magagaspang. Pero ngayon, ang mga kamay na ito ay bumubuo ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Mrs. Hiraya, tignan niyo po itong burda ko. Tama po ba ang pagkakatupi? Tanong ni Aling Rosa,
Isang biyudang dati ay palaboy bago ko kinuha. Ngumiti ako at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay. Opo, Aling Rosa. Perpekto. Huwag niyo pong kalimutan, bawat tahi niyo ay may kasamang halaga. Hindi lang ito damit. Ito ay proteksyon para sa susunod na henerasyon. Sa gitna ng aming pagtatrabaho, dumating si Tia Amada dala ang isang sulat. Ang selyo nito ay galing sa panlalawigang bilangguan. Hindi ko na kailangang buksan para malaman kung kanino galing. Alam ko ang sulat kamay na yon. Ang mga letrang dati ay nagpapatibok ng puso ko sa tuwa. Pero ngayon ay wala nang hatid, kundi isang tuyot na alaala. Humingi ng tawad si Gideon sa loob ng sulat. Sabi niya, gabi-gabi siyang binabangungot ng larawan ko habang nakaluhod sa ulan. Sabi niya, gusto niyang makita si Santino kahit isang sandali lang bago siya tuluyang mabulok sa rehas. Binasa ko ang bawat salita ng walang luha, walang galit, walang puot. Ang nararamdaman ko lang ay isang malalim na katahimikan. Kinuha ko ang lighter sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang sinilaban ang dulo ng papel. Pinanood ko ang apoy habang kinakain nito ang mga pangako at pagsisisi ni Gideon hanggang sa maging abo na lang ito na tinangay ng ihip ng electric fan. Hindi ko na siya kailangang patawarin para maging malaya, Tia. Bulong ko habang nakatingin sa nagliliyab na papel. Sapat na ang alam kong wala na siyang kapangyarihan na saktan ako. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humahawak sa aking binti. Si Santino. Malusog na siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad habang tinitingnan ang mga makukulay na tela. Binuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. Kasunod niya si Dr. Nicanor. Dala ang isang maliit na tahitahing teddy bear na gawa sa mga tirang tela ng aming workshop. Para sa matapang na bata, sabi ni Nicanor habang inaabot ang laruan kay Santino. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng paghanga na hindi humihingi ng kahit ano. You did it, Hiraya. Binigyan mo sila ng boses. Binigyan mo ang sarili mo ng buhay. Salamat, Doc. Pero alam nating hindi pa ito ang dulo, sagot ko. Sa susunod na linggo, gaganapin ang pinakamalaking fashion gala sa Cebu. Doon, hindi lang ang aking mga likha ang ipapakita ko. Doon ko rin balak itayo ang pundasyon para sa isang batas na magpoprotekta sa mga inang tulad ko laban sa pang-aabuso ng mga pamilyang akala nila ay pag-aari nila ang mundo. Habang hinihimas ko ang buhok ng aking anak, naramdaman ko ang bigat ng isang bagong misyon. Ang tagumpay ko ay hindi lang tungkol sa pera o sa pagbagsak ng mga santilyan. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang isang basahang tinapon sa ulan ay kayang itahi muli para maging isang watawat ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng paghahanda para sa gala, isang tawag ang natanggap ni Tia Amada mula sa Maynila. Isang tawag na nagpabura ng nangiti sa kanyang mukha. Hiraya, kailangan nating mag-ingat. Nakalabas ng ospital si Jessa. At balita ko, may hawak siyang isang bagay na hindi natin inaasahan. Isang bagay na pwedeng magpabago sa tingin ng publiko sa kaso ni Gideon. Napatigil ako. Akala ko ay tapos na ang laban. Akala ko ay malinis na ang langit. Pero tila may huling kidlat pa na gustong humabol bago tuluyang sumikat ang araw. Ang gabi ng Grand Gala sa Cebu ay hindi lamang tungkol sa mga makinang nailaw o sa mahahalagang tao na nagtitipon sa loob ng ballroom. Para sa akin, ito ang gabi ng aking paghuhukom. Hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ng sarili kong anino. Ang hangin sa loob ng hotel ay amoy sariwang sampagwita at mamahaling wine, isang matinding kaibahan sa amoy ng ulan at basang lupa na huling naging saksi sa aking pagluha sa Pampanga. Nakatayo ako sa likod ng entablado, suot ang aking pinakaimportanteng likha. Isang gown na gawa sa pinagtagpi-tagping sutla at lino.
na may burda ng mga puting rosas na tila unti-unting bumubuka. Sa bawat hibla nito, nakatago ang alaala ng aking mga puyat, ang sakit ng aking mga tahi, at ang pag-asa ng aking anak. "You look breathtaking, Hiraya," bulong ni Dr. Nicanor na nasa tabi ko. Inayos niya ang maliit na hibla ng aking buhok. Walang mali siya sa kanyang hawak, kundi isang uri ng respeto na nagpapatatag sa aking tuhod. "Salamat, Doc, pero parang may bagyong paparating," sagot ko habang nakatingin sa pinto ng ballroom. Hindi ako nagkamali. Sa gitna ng tawanan ng mga bisita, biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang isang babaeng gulo-gulo ang hitsura, malayo sa imahe ng isang sopistikadong hesa magsaysay na naging dahilan ng pagkawasak ng aking tahanan. Hawak niya ang isang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Isang huling pagtatangka na hilahin ako, pabalik sa putikan, kung saan niya ako iniwan. "Akala niyo ba ay napakalinis ng babaeng ito?" Sigaw ni Jessa. Sapat na para tumigil ang musika at lumingon ang lahat. Itinaas niya ang kanyang cellphone, sinusubukang ipakita ang isang video. Isang lumang kuha ko noong ako ay naglulupasay sa ulan sa tapat ng bahay ng mga Santillan. Mukhang kaawa-awa at baliw sa sakit. Isang hamak na mananahi lang siya na pumatol sa isang bangkero para makaangat sa buhay. Ninakawan niya ang pamilya Santillan ng dangal. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ngunit sa halip na magtago o tumakbo, dahan-dahan akong humakbang palabas sa gitna ng entablado. Ang ilaw ay tumama sa akin, nagpapakinang sa bawat burda ng aking gown. Tumingin ako ng diretso kay Jessa, hindi nang may galit, kundi nang may habag. "Tama ka, Jessa," mahinahon kong simula. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall sa tulong ng mikropono. Isa akong hamak na mananahi. At ang babaeng nakikita ninyo sa video na yan, iyan ang Hiraya na pinatay ninyo ni Gideon noong gabing iniwan ninyo ako sa ulan habang namamatay ang anak ko sa loob ng ospital. Nanahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ihip ng aircon at ang mabigat na hininga ni Jessa. "Ipinakita mo ang video na yan para ipahiya ako. Hindi mo alam na yan ang aking pinakamalaking medalya." Patuloy ko. Lumapit ako sa gilid ng entablado, mas malapit sa kanya. Dahil sa bawat patak ng ulan sa gabing iyon, natutunan kong tahin ang sarili kong pakpak. "Salamat sa pananakit ninyo. Dahil kung hindi dahil sa inyong kalupitan, hindi ko matatagpuan ang tunay na lakas na meron ako ngayon." Kasunod nito ay ang pagpasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa likuran ni Jessa. Nagkagulo ang paligid ng lagyan siya ng posas. Hindi dahil sa iskandalong ginawa niya rito, kundi dahil sa kasong theft at estafa na isinampa ng bangko laban sa kanya matapos mahanap ni Tia Amada ang mga records na itinago niya. "Hindi!" sigaw ni Jessa habang kinakaladkad siya palabas. "Hiraya, hindi pa tayo tapos." Ngunit para sa akin, tapos na ang lahat. Pinanood ko siyang mawala sa paningin ko, kasabay ng huling piraso ng puot na nananatili sa aking puso. Humarap ako muli sa mga bisita na ngayon ay isa-isang nagsisitatayuan para magbigay ng masigabong palakpakan. Hindi para sa aking ganda, kundi para sa aking katotohanan. Sa dulo ng gabi, nang lumubog na ang huling bituin sa langit ng Cebu, nakaupo ako sa isang bench sa garden kasama si Santino na mahimbing na natutulog sa aking bisig. Lumapit si Nicanor at umupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang na ang katahimikan ang magdugtong sa amin. "Gusto mo bang maging masaya, Hiraya?" tanong niya, gamit ang parehong tanong na ibinigay sa akin ni Tia Amada noon. Tumingin ako sa aking anak, pagkatapos ay sa aking mga kamay na malaya na sa mga tanikala ng nakaraan. "Masaya na ako, Doc, dahil sa wakas, ang bawat hibla ng buhay ko ay ako na ang may hawak ng karayom." Sa isang masikip at madilim na eskinita sa gilid ng Maynila, ang hangin ay pinaghaharian ng matapang na amoy ng amag, alikabok,
at nabubulok na basura. Ang init ay nakakapaso sa balat, tumatagos sa butas-butas na yero ng isang maliit na barong-barong. Nakaupo si Doña Carmelita sa isang marupok na silyang plastik. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalamutian ng mga kumikinang na diamante ngayon ay puro kalyo, nababalot ng uling at dumi mula sa pagtitinda ng saging sa kanto para lang may mailaman sa kumakalam na sikmura. Sa kanyang harapan, nakayuko si Gideon. Ang kanyang suot ay isang kupas at manipis na damit na may mga punit sa laylayan. Sa kanyang nanginginig at maduduming daliri, hawak niya ang isang lumang pahayagan kung saan nakaimprenta ang nakangiti kong mukha bilang isang matagumpay na negosyante. Wala silang imik. Ang tanging nararamdaman nila ay ang mabigat na kadena ng hiya at pagsisisi na kailanman ay hindi na mabubuksan. Pinili nilang itapon ang ginto para mamulot ng bato at ngayon, ang bato ay unti-unti nang dumudurog sa kanilang natitirang hininga sa gitna ng impyernong sila mismo ang gumawa. Mula sa malayong alaala ng kanilang pagbagsak, dinala ako ng hangin pabalik sa kapayapaan ng kasalukuyan. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ina, napapalibutan ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at pinong usok ng natutunaw na kandila. Hinaplos ko ang malamig na marmol na may ukit ng kanyang pangalan. Naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Maayos na po ako, bulong ko habang pinipigilan ang isang matamis na pagluha. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinutol ko na ang huling sinulid na nagdudugtong sa akin sa nakaraan para makalipad ako ng walang pabigat. Paglingon ko, sinalubong ako ng maaliwalas na tanawin ng dalampasigan sa Cebu. Ang buhangin ay pino, malambot at mainit sa ilalim ng aking mga paa. Ang hangin ay may dalang tamis ng kalayaan na humahalo sa alat ng dagat. Sa hindi kalayuan, nakita ko ang pinakamagandang obra na ibinigay sa akin ng Diyos, si Santino. Mula sa isang sanggol na nag-aagaw buhay sa loob ng malamig na salamin na kahon, ngayon ay isa na siyang malusog at masiglang bata na may mapupulang pisngi. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ko siyang bumitaw sa pagkakahawak sa isang maliit na upuang kahoy, inihakbang ang kanyang maliliit na paa at naglakad patungo sa akin ng walang tulong. Ang kanyang inosenteng halakhak ay ang pinakamagandang musika na namutawi sa aking pandinig. Sinaloko siya sa aking mga bisig, idinikit ko ang aking mukha sa kanyang leeg na amoy pulbos at araw. Kasabay nito ay ang paglapit ng isang lalaking naging tahimik na sandigan ko sa lahat ng unos. Umupo si Dr. Nicanor sa tabi namin sa buhanginan. Ipinatong niya ang kanyang mainit at malapad na palad sa aking likuran. Isang hawak na nagbibigay ng matinding seguridad at pagmamahal, walang hinihinging kapalit, walang pilit na pangako. Tumingin siya sa mga mata ko. Ang kanyang paningin ay puno ng lalim, na tila kayang basahin ang bawat tahi ng aking kaluluwa. Napakalayo na nang narating mo, Hiraya. Malumanay niyang sabi, habang pinagmamasdan ang paglalaro ni Santino sa buhangin. Inabot niya ang aking kamay. Dahan-dahang pinagsalikop ang aming mga daliri sa isang mahigpit ngunit banayad na hawak. Hindi niya ako inalok ng marangyang kasal o nagbitiw ng malalaking salita. Sa halip, ibinigay niya ang isang panata na nagpabura sa huling peklat ng aking nakaraan. Sa susunod, bulong niya, ang boses ay sapat lang para marinig ng aking puso. Ipinapangako ko, hindi ka na manganganak ng mag-isa. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Kinukulayan ng ginto ang buong kalangitan. Ang mga punit sa aking buhay ay tuluyan ng naghilom. Isang panibagong bukas ang naghihintay at sa pagkakatong ito, ako na ang may hawak ng karayom na magtatahi ng sarili kong kapalaran.